Wala na, finish na. Gomez, di na makakaisa. Breaking news, kakapasok lang matindi to. Bulabog na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Okay, una nating pag-uusapan. Ayan, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Donmar TV. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Sir Donmar TV, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Donmar TV. Ipagpatuloy natin. Ay itong si Lucy Torres, ang asawa ni Richard Gomez. Kasi kung matatandaan po natin, itong si Richard Gomez ay congressman sa Ormoc na isa sa mga pumirma para ma-impeach itong si VP Sara. At nag-post itong si Lucy Torres kasi parang dinidepensahan niya itong si Richard Gomez kasi binabash sila ngayon ng kanilang constituents. Wala nang depensahan. Bumuto na eh, nag-yes na eh. Wala na. Sige, wala nang bawian. Sige. Kasi ang kanilang mga constituents, alam kasi nila na itong mga Gomez na ito, itong si Richard Gomez at si Lucy Torres, kilalang kilala po sila na supporters ng mga Duterte. Oo. At kung tutuusin, sila po'y nanalo linya sa mga Duterte. Meaning to say, Totoo yan. Sa totoo lang, ay kahit naman ako, si Richard Gomez ilang beses tumakbo yan, natatalo eh. Di ba? Parang gusto na nga sumuko eh. Kaso di ba, sumama sila sa mga Duterte, di ba, nakialyado sila sa mga Duterte, ang laki nung naitulong sa kanila sa political career niya. Kaya kita mo, 'di ba? Nakapaglingkod siya sa Ormoc. Gaganon-ganon pa nga sa litrato 'yan eh. Tapos biglang nag-yes. 'Di ba? Diyos ko naman, Goma, ano nangyayari sa iyo? Ay nako. Malaki pong factor na nananalo sila sa kanilang pagiging government officials dahil supporter sila ni Duterte. Alam naman po natin gaano kalawak sa Ormoc ang supporters ni VP Sara at ang mga Duterte. Ngayon, nung lumabas na ang mga pangalan kung sino yung mga pumirma sa impeachment doon sa Kamara, ay napag-alaman ng mga taga-Ormoc na itong si Richard Gomez ay pumirma. So meaning to say, ang sabi ng mga constituents nila sa Ormoc, parang tinatrahidor nyo kami, Richard Gomez. Alam na alam mo na ang mga taong bayan sa Ormoc ay maka-Duterte. Isa pa nga doon sa mga argumento ng mga constituents nila ay, bakit hindi nyo kami kinonsulta bago ka pumirma? Kasi si Richard Gomez, pumirma siya without even consulting kung magugustuhan ba ng taong bayan ang kanyang gagawin. Kumbaga parang tiwalang-tiwala siya sa sarili niya, no? Na mag-yes siya. Kaya sinasabi niya raw, yung kaya daw siya pumirma para daw sa nasasakupan niya. Kumbaga kapakanan na nasasakupan niya. Ano ba yung parang gusto niyang palabasin doon sa katwiran niyang yun? Na, kasi kapag hindi ako pumirma, baka mamaya hindi tayo bigyan ng pondo eh. Mamaya pabayaan tayo eh. Wala kami ipapaluwal. Ganun ba yun? Yan ang problema. Hindi, actually, sa totoo lang, hindi lang si Richard Gomez ang nasa ganitong sitwasyon ngayon. Marami. Halos lahat ng 200 na mga congressman na pumirma doon sa impeachment ni VP Sara ay nakatanggap po ng bash sa social media. At galit na galit sila bakit ang kanilang mga congressman bumoto to impeach VP Sara. So ngayon, itong si Lucy Torres ngayon, nagpalabas ng post sa kanang social media defending
the vote of itong pirma ni Richard Gomez. Mamaya, babasahin natin yan. Okay? At dito sa Donmar TV, i-explain natin yan. Bakit sablay itong mga sinasabi ni Lucy Torres. Sige. Ako, aaminin ko ha, itong si Lucy Torres at si Richard Gomez noon, hinahangaan ko ang kanilang ako. ginagawa sa Ormoc. Ako din, gusto ko yan. Gusto ko yan, yung mag-asawa na yan. Kaso talagang ako, nung nalaman kong si Richard Gomez ay pumirma sa impeachment ni BP Sara, nag-yes siya, nadismaya ako. Although may isang banda na sinasabi nila na kaya yung ibang congressman kaya daw pumirma para idepensa naman ni VP Sara yung sarili niya. 'Di ba, para matapos na yung usapin na ganyan. Kumbaga idepensa niya naman kasi masyado na raw siyang binabaon eh. Pero para sa akin kasi yung pagpirma nyo, no, lalong-lalo na siya, ito siyempre si Richard Gomez. Kaalyado ka ng mga Duterte. 'Di ba? Masakit sa kanila 'yon. Yung ginawa mong 'yon. Pagkatapos ng lahat, bigla kang gumanyan. So lalabas 'yun ng pagtatraidor. Okay lang sana kung sa ibang senador, kung meron silang prinsipyong gano'n na ayoko naman talagang mag-yes eh. Kaya lang naman ako nag-yes kasi para matapos na, para masagot na ni Sara Duterte lahat ng mga nagiging paratang sa kanya. Okay lang kung sa ibang senador tuloy, sa ibang congressman nanggaling 'yun. 'Di ba? Kaso nga lang sa iyo eh. Kahit ano ang gawin mong katwiran, no? Goma. Kahit ano gawin mong katwiran, hindi pa rin papasok yan kahit sabihin mong para sa bansa natin to. Ay, para sa bansa. Para sa kapakanan ng aking lugar to. At para masagot na rin ni BP Sara lahat ng parata. Hindi ganun eh. Iba kasi yung kalagayan mo sa mga congressman na pwedeng magsalita ng ganun o magkatwira ng ganun. Kasi ikaw, kadikit ka ng mga Duterte. Kaalyado ka ng mga Duterte. Kaibigan ka ng mga Duterte. No? Sana nag-no ka na lang. O nag-abstain. O parang ganun. Diba? Hindi yung pumirma ka. Kasi nakakadismaya eh. Diba? Nakakadismaya yun. Mantakin mo parang trinador mo, parang sinaksak mo sa likod ang mga Duterte, si BP Sara. Pagkatapos ng lahat, ganyan yung ginawa mo. At sa pagsuporta kay former President Rodrigo Roa Duterte sa war on drugs. Because ito, si Congressman Richard Gomez, ay grabe ang kanyang suporta at that time sa war on drugs. Okay? So mamaya, i-explain natin yan. Okay? Pero bago ang lahat, paki-like at saka paki-share sa mga nanonood. At sa mga first time dito sa Donmar TV, subscribe na po kayo. Ayan, okay? subscribe. Pupunta na tayo dito sa ating unang balita. Itong si Richard Gomez ngayon, parang they are so bothered by their constituents dyan sa Ormoc. Kasi, binabash sila ngayon. Bakit pumirma? Ito yung post ni Lucy Torres. Okay? Ano muna natin? Dito muna tayo. First page. Okay? In-screenshot po natin ito sa Facebook. Hindi ko maintindihan. Ito po yung post ni Lucy Torres defending Richard Gomez bakit bumoto sila kay BP Sara. Ngayon, nagpo-post na sila kasi parang natatakot na sila kung ano ang mangyayari sa kanila sa 2028. Baka hindi na sila iboboto ng mga tao nila. Inuman tayo ng Coke, guys. Yun, sana all cook. So, in Bisaya po ito, ha? Ang tinuod nga liderato, dili masukod tungod lang sa usa ka issue o usa ka desisyon. Ibig sabihin niya, ang totoong leader ay hindi mo masusukat dahil lang sa isang issue at sa isang desisyon. Yan ang sabi ni Lucy Torres. Kitang tanan adunay lahing-lahing pananaw. Sa Tagalog, tayong lahat ay meron pong iba't ibang pananaw. Ug baruganan sa politika. At policy o parang ano tawag dyan? Prinsipyo sa politika. Apan importante nga magpabilin ang respeto sa usa't usa. So ibig niya sabihin ay ang importante ay magrespetuhan tayo sa isa't isa. Ibibisaya ko muna ha. Tama naman. Yung unang sinabi mo, tama yan. Walang problema. Sabi niya, makikinig sa muna tayo. sitwasyon ni Congressman Richard Gomez, hindi natin, itatagalog ko na lang directly ha para
Sa sitwasyon ni Congressman Richard Gomez, which is ang asawa ni Lucy Torres, hindi natin kalimutan ang marami niyang nagawa sa Ormoc at sa ika-4 na distrito sa Leyte. Sko naman. Yang sinasabi ni Ma'am Lucy Torres, parang parang panunumbat. 'Di ba? Panunumbat sa mga kalugar nyo na natulungan. Kasi parang, huwag nyong kalimutan yung ginawang kabutihan sa inyo ni Richard Gomez. 'Di ba? Parang parang ang dating kasi niyan, parang parang hinihingan nyo kami ng parang malaki ng utang na loob ng mga taga-Ormoc sa inyo. 'Di ba? Hindi naman yan kasi ang pinag-uusapan dito eh. Kahit sabihin mo na ganyan, sige, malaki yung nagawa. Nandiyan na tayo, malaki yung nagawa ni Richard Gomez dyan sa Ormoc. 'Di ba? Nandudoon na tayo. Ang pangit kasi dito, kadikit nyo yung mga Duterte. 'Di ba? Kaalyado nyo yung mga Duterte. Huwag nang kaalyado, kaibigan nyo. Tapos biglang ganyan ang nangyari. Ang pangit tignan, ang pangit po. Kaya nga sinabi ko kanina okay lang sana kung ang katwiran mo okay na sana kung ang katwiran ay kaya ako bumoto ng yes para sagutin na ni BP Sara lahat ng akusasyon sa kanya. Pero yun, sinasabi kong yun, hindi dapat manggagaling sa inyo. 'Di ba? O kaya kung may sinasabi ka na ito ay para sa mga kababayan ko, para sa mga ganito ko. O nandoon na tayo, iniisip mo yung mga kababayan mo na parang ano ba ibig sabihin nun? Para kasi may laman yun eh. Na kapag bumoto ka ng no, totoo ba yung nagiging chismis na pag bumoto ka ng no, mawawalan ka ng pondo? Ganun ba yun? Kaya ang pangit. Kaya kahit sabihin mo na marami kang nagawa, no, kahit ikaw pa yung gumawa ng Ormoc iba pa rin ang magiging dating. Parang pagiging traitor pa rin ang mangyayari dyan. Ganun ang lalabas doon. Kaya sinasabi ko okay lang sana kung manggaling sa iba Kaso sa inyo mismo. Kay Goma mismo. Sa loob ng maraming taon niyang pagsiservisyo. Yan ang sabi ni Lucy Torres. Unang-una, ma'am, wala kang karapatan para manumbat. Ayun. Kung sa Bisaya pa. Ayun yung sinasabi ko, parang panunumbat yung sinasabi dyan sa post na yan o ano na yan. Pagtatanggol. Hindi mo dapat sinasabi yung ganyan. Na malaki ang nagawa namin pagkatapos ng ginawa namin, gagantuhin nyo kami. Hindi pwedeng ganun. Panunumbat yun. Diba? Wala kang karapatan para ibalik sa amin o mamuyboy sa Bisaya. Okay? Bakit mo sasabihin na hindi namin kakalimutan yung mga nagawa ninyo sa Ormoc? That is your work. Trabaho ninyo yan. Oo. Bago kayo Siyempre, pumasok... public servant kayo. Tama si Sir Donmar. Bago kayo pumasok sa politika, i-continue na natin sinabi niya, alam nyo na dapat yung gagawin nyo. Dahil nanumpa kayo sa mga tao nagagawin nyo lahat para umunlad ang lugar na nasasakupan nyo. So, trabaho nyo yan. Hindi nyo kailangan sinusumbat sa tao yan. Diba? Kailangan gawin nyo yan. sa politika, alam po ninyo na servant po kayo. Ayun. Trabaho ninyo yan. Hindi po utang namin na magtrabaho kayo. Kasi okay lang sana kung magsalita sila ng ganyan kung hindi sila public servant. Yung natural lang sila. Diba? Natural na tao lang sila. No? Hindi ko naman sinasabing kapag ikaw public servant, halimaw ka, di ba? Yung sinasabi ko natural, yung simpleng tao ka lang. Tapos gumagawa ka ng pagtulong, ang laki ng nagawa mong tulong sa Ormoc, pero simpleng tao ka lang. Yun, pwede mong tandaan yung ginagawa nila sa'yo. Ay ginagawa mo na malasakit sa lugar na yan. Yun talaga yun. Pero kung ikaw, nasa public servant ka, wala kang karapatang magsalita ng ganyan dahil trabaho nyo nga naman yan. Pinagswiswelduhan namin kayo, taxpayers, kaming taong bayan, at itong mga tax na ito, sweldo po namin yan sa inyo para magtrabaho kayo. So wag kayong manumbat sa amin na marami ang nagawa ni Congressman Richard Gomez sa distrito na ito, bla 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 bla. Kasi obligasyon niyo yan, normal yan. Wala kaming utang sa inyo Yes. sa mga ginagawa nyo.
Kayo yung pumasok sa politika, gawin nyo ang trabaho ninyo. Kumbaga, kayo pa nga ang may utang sa taong bayan o sa nasasakupan nyo, kaya kayo nakapwesto dyan di ba? Walang utang sa inyo yung mga taong nasasakupan nyo. Kayo ang may utang sa kanila. Kasi sila ang naglagay sa inyo sa posisyon. Di ba? Kasi kung hindi dahil sa kanila, wala kayo dyan. Oh. Kung hindi pa nga kayo dumikit sa mga Duterte, dapat wala din kayo dyan. Nyo. Di ba? So dito talaga natin nakikita ang tunay na ugali ni Lucy Torres, ang tunay na ugali ni Richard Gomez. Di ba? Oo. Sabi pa niya dito, nakita natin ang kanyang pagpaningkamot, no? Ano pagpaningkamot sa Tagalog? Nakita natin ang kanyang yung nag-strive hard, no? Sa pagpalig-on sa peace and order. Na ano raw? Dahil kay Richard Gomez, gumanda raw ang peace and order sa Ormoc. Hilabi na sa kampanya batok sa illegal nga Lahat droga. naman kasi ng pinagsasabi dito ni Madam Lucy Torres, lahat naman kasi to parang panunumbat na lang Gumanda, nagkaroon ng peace and order. Trabaho din ni Richard yan. Di ba? Kaya kahit anong sabihin nyo, kahit sabihin nyo na kami ang gumawa ng Ormoc, di ba? Nagpagawa kami ng 10 dagat dyan, sana alalahanin. Hindi, huwag nyo isusumpat sa mga tao. Kasi tungkulin nyo yan Di ba? Lahat ng sinasabi nyo, tungkulin nyo. Hindi nyo pwedeng sabihin niya sa post nyo. Di ba? Parang, hindi magandang pakinggan talaga yan sa totoo lang. Nako. Sabi ko sa inyo, sumuporta sila dati kay Tatay Digong dito sa illegal drugs, no? Oo. Nag-ano talaga, no? Ginawa yan ni Richard Gomez para ma-provide ng peace and order ang kanilang lugar. Pagpaayo sa infrastruktura, in-enumerate na nila dito yung mga nagawa ni Richard Gomez. Nanunumba talaga. Pagpaayo sa infrastructures, sumuporta sa edukasyon at sa sports development, mga youth programs, sa turismo ng Ormoc, at sa mga proyektong nakakatulong sa mga barangay at sa mga ordinaryong pamilya. Dapat kasi dyan sa totoo lang, dapat ang pinaliwanag ni Lucy Torres dyan, kung bakit bumoto ng yes si Richard Gomez. Di ba? Yun na lang ang pinaliwanag nila Di ba? Malay mo, yung paliwanag nilang yun is maintindihan pa ng taong bayan o na nasasakupan nila. Hindi yung ganyan kaagad ang bungad mo sa post. Yung mga ganyang salita agad. Di ba? Na parang nanunumbat kasi nasabi mo lahat ng magandang nagawa na dapat naman talagang gawin mo bilang public servant. Diba? Para naman tayong tanga dito sa post na to di ba? Sabi nila, why do you have to say that? Anong ibig mong sabihin dito, Lucy Torres? Ipinamukha mo sa amin na may utang pa kami sa inyo? Dahil marami kayong nagawa? Trabaho ninyo yan. Marami po ang nakabinipis. Kasi sa totoo lang, no? Sa totoo lang. Kung meron silang kalaban na politiko dyan at manalo at pareho lang yung ginawa nila at paggagawin lang yung ginawa, kaya naman, ang gulo ko, no? Kaya namang gawin yung ginawa din nila. Di ba? Sa kanyang serbisyo, sa pagdala niya sa oportunidad ng nasyonal na atensyon sa ating syudad at distrito. Hindi po dapat malilimutan ang kanyang mga mabubuting nagawa dahil lamang sa nag-yes siya. Ang pinatutungkulan dito, ang impeachment sa Kamara kasi pumirma sila ng yes. Posible na ang kanyang desisyon ginabase niya sa kanyang pananaw o sa mas malaking kaayuhan is sa mas malaking kabutihan at sa ating kinabukasan sa Ormoc. Ano kabutihan tsaka kinabukasan sa Ormoc? Sa 4 distrito sa Leyte. At sumala sa iyang prinsipyo
isip ang kanyang liderato. Yan ang sabi niya. No? Ma'am, dahil nag-yes po siya, no? Wala po kaming, actually, ang taong bayan, naiinsulto sila. They feel betrayed. Oh, yeah. Parang trinahidor Yes. ang taong bayan Yan sa nga yung pag-yes ninyo. sinasabi natin. Na Kasi- parang trinador ni Goma. Di ba? Baka nakalimutan ninyo na bilang isang congressman, representative po kayo. Demokrasya po tayo. So kung ano yung nakakarami, susunod kayo. Kung ano nang sabi ng majority of the Filipino people sa Ormoc, sundin nyo. Kaya nagalit ang tao dyan dahil bumoto kayo ng yes. Dako, tagilid kayo sa susunod na eleksyon. Tandaan nyo nung 2025, may mga congressman na wala na. Parang ano na lang sila ngayon. Nakadekwatro na lang sa bahay nila. Nanonood na lang ng TV. Baka mamaya maging gano'n na lang din kayo sa susunod. Kaya nga ito yung sinasabi ko bago ka magdesisyon ng mga ganyan-ganyan, isipin mo muna, ano ba ang magiging kabutihan sa pagkilos na gagawin ko kung dito ako papabor sa present? At ano yung kabutihan sa pagkilos na gagawin ko kung dito ako papabor sa future? Di ba? Kasi ako gusto ko talaga piliin yung future eh. Pipiliin ko future. Di ba? Lalong-lalo na politiko ako. Gusto kong tumagal ang termino ko. Gusto kong maglingkod sa bayan. Kung ganun talaga ang pinakamoto mo sa buhay mo. So ano dapat mong gawin? Di ba? Ipaglaban mo. Yung gusto mong mangyari kung ano yung tama. Ngayon, kung tama sa paningin niyo yung ginawa nyo, bakit ang dami nagagalit sa inyo? Kasi sa totoo lang, hindi naman siguro sila magpo-post ng ganito o magsasalita ng ganito kung hindi nila nararamdaman na merong nagiging against dun sa ginawang desisyon ni Goma. Di ba? Pero karamihan sa tao na sa Ormoc, hindi sang-ayon sa impeachment. Wala kaming pakialam. Yan ang sabi ng mga taga-Ormoc wala silang pakialam kung gaano karami ang nagawa ninyo sa Ormoc. Ang importante dito ngayon, tama ba na nagpumirma ka ng yes sa impeachment? Na wala namang, kung tutuusin, kung himay-himayin ninyo yung impeachment trial doon sa Kamara, wala naman silang sapat na ebidensya Oo. na makapagpapatunay na dapat nating ituloy ang impeachment ni VP Sara. Kaya galit ang taong bayan. Nakatutok lahat ang taong bayan sa nangyari. Okay? Sabi pa dito niya, ang lahat ng serbisyo sa isang leader, hindi po dapat nating i-judge pinaagi, meaning to say, hindi natin dapat i-judge sa isa lang na issue. Naagi lang sa usa ka issue. At isa pa, o usa ka ngayon. at sa isang pagkakataon at sa isang sitwasyon, hindi raw dapat nating i-judge si Richard Gomez dahil nag-yes siya. Ang totoong pananaw ng isang liderato ay dapat ibase sa pangkalahatang serbisyo o epekto sa katauhan. So parang ibig niyang sabihin is, hindi natin i-judge si Richard Gomez na dahil nag-yes siya, hindi na dapat suportahan si Richard. Alam mo ma'am, kahit ang gandang-ganda ng ginawa ninyo sa Ormoc, baka nakakalimutan ninyo gaano kamahal ng taong bayan ang mga Duterte. Oo. Baka nakalimutan mo kung ano yung nagawa ng mga Duterte dito sa bansa natin. Talaga ngayon, no? Dito talaga nakita ni VP Sara, no, ng mga Duterte kung sino yung mga naging traitor sa kanila. No? Dito, at maganda nga rin na nangyari sa kanila to eh. Kasi dito na nalaman ni VP Sara yung mga tunay na kalaban nila eh. Yung mga tunay na hudas, balimbing. 'Di ba? Kaya kapag si VP Sara, siguro kung malusutan niya yung impeachment na to, tumakbo siya bilang presidente sa 2028 at magtagumpay siya, alam niya na kung sino yung mga totoong tao na dapat niyang samahan at pagkatiwalaan. At least yung magiging gobyerno niya ay yung mga uupo doon, yung mga magkakaroon ng posisyon doon, is talagang alam niya na mapagkakatiwalaan. Hindi na mababahira ng kasinungalingan. Diba? Hindi na mababahira ng mga hudas, traidor. Kaya magagalit talaga yung taong bayan kapag
magpipirma kayo sa impeachment. Kasi gusto po ng taong bayan, si VP Sara po ang maging presidente sa 2028. Kaya ayaw po nilang ma-impeach si VP Sara ngayon. Kasi alam po ng taong bayan na kapag si VP Sara ang maging presidente sa 2028, gaganda po ang buhay ng Pilipinas. Isa na po dyan ang korupsyon. Isa na po dyan, maipagpatuloy ang mga plano ng dating ginawang former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya gusto naming maibalik ang mga Duterte. Yes. Ngayon, sa pagpirma ninyo sa impeachment, parang sinabi nyo na hindi nyo sinuportahan ang aming gusto. Kami dapat ang masusunod, kaming taong bayan. Kaya galit sa inyo ang mga taga-Ormoc. Okay, intindihin nyo yan. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Donmar TV. Kanyang mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.